and parang magkakaroon ng, kumbaga, maghahari ang kapayapaan and pag-ibig sa isa't isa. Magwawagi yung relationship nyo, yung respeto sa isa't isa at saka yung paggalang sa isa't isa. Kaya maaring ma-resolve itong mga issues nyo, mga kapiksi. Angel number 666, guys, i-check nyo yung ibig sabihin yan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. For some of you guys, maaring if meron kayong mga travel plans na plans mga travel na plans, mga pinaplano na travel, maaring mapush yan, mga kapiksi. Kasi hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is mid-month kapalaran para ngayong mid-September, September 16 to 30 para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy, mga kapiksi. Tingnan natin kung ano yung mga messages para sa inyo guys gamit itong deck na to. Comment down below mga kapiksi if nakaresonate kayo sa mga messages. Alright, so napakaganda ng mga messages para sa inyo, mga kapiksi, no? We have the transient or transient message para sa inyo. Transient pasensya na sa pronunciation, mga kapiksi. Ibig sabihin ito guys, nothing ever remains static. Everything is changing, nothing is permanent in this world, mga kapiksi. Lahat nagbabago, lahat nagta-transition, lahat nagkakaroon ng changes sa ating pamumuhay, mga kapiksi. And ito yung palagi kong sinasabi sa inyo na your circumstances doesn't matter, mga kapiksi. If you're experiencing problems or not so maganda na sitwasyon right now, don't worry because these too shall pass. Okay, lilipas din yan and magkakaroon din ng mga pagbabago sa buhay mo. Pwede mong baguhin yung daloy ng pamumuhay mo or yung flow ba, no? Kumbaga, pwede mong baguhin yung takbo ng iyong pamumuhay, mga kapiksi. I-assess mo yung buhay mo right now, positive ba or negative ba yung nangyayari. Syempre pag positive, you have to keep up the momentum, no? Ibig sabihin, gatasan mo yung mga positive na nangyari sa'yo. Always be grateful, always be happy, always feel positive dun sa mga magagandang bagay na na-experience mo para ma-retain mo yung ganyang sitwasyon. And if negative naman yung iyong nararanasan, syempre kailangan mong baguhin yung pattern of thoughts mo para sumunod yung iyong pamumuhay, yung iyong 3D or yung iyong physical reality, mga kapiksi. Ang importante is yung mga lessons na natutunan mo sa past, di ba? Iwasan mo nang gawin yon and focus on your present situation right now. That will bring you the best results in your future, mga kapiksi. Again guys, you can be, do, and have anything that you want in your reality. Kailangan mo lang mag-focus. I-focus mo yung attention mo sa mga magagandang intentions mo sa buhay. Alright? Prepare for the gifts of the universe, mga kapiksi. Maghanda ka. I-claim mo na to, no? I-declare mo na mind gifts, no? I-mind mo na tong mga magagandang regalo sa'yo ni universe, kapiksino, ngayong September 16 to 30, kung ano man yung regalo na nais mo makamtan from the universe. May it be the gift of love, gift of relationship, gift of wealth, gift of abundance, gift of blessings, kung ano man yung iyong ninanais, mga kapiksi. Ngayon pa lang magpasalamat ka na and i-mind mo na yan sa comment section guys, no, para talagang sa inyo na saluhin nyo itong mga regalo ni universe, mga kapiksi. So mind abundance, mind blessings, mind wealth, mind good relationship, mind good health, kung ano man yung iyong nais, mga kapiksi. I-mind nyo na para talagang ma-receive nyo, matanggap nyo itong mga aginaldo ni universe para sa inyo. And of course yung relationship, mga kapiksi, no,
Ibig sabihin yan, may mga lessons kayo na natutunan sa mga relationship nyo sa ibang tao, whether it's romantic relationship or non-romantic na relationship, pagkakaibigan, kamag-anakan, pamilya, katrabaho, diba? Love life, ganyan. So there's always a lesson na tinuturo yan, may it be harmonious or may it be a failure, mga kapiksi. Palagi kayong may lessons na matututunan. So yung very important yung lessons na natutunan nyo, don't make the same mistake again sa mga susunod nyong relationship, and learn to i-value mo yung mga relasyon mo sa ibang tao, because at the end of the day, mga kapiksi, no man is an island. Tayo yung magtutulungan, tayo yung magkakasama. So dapat nag-aanuhan tayo, tutulakan sa pag-asenso, hindi yung naghihilahan pababa, mga kapiksi. Okay, if you wish well sa isa't isa, syempre, diba, collective, mas maganda, mas marami tayong aasenso sa ating pamumuhay, mga kapiksi. Alright, so yan ang mga mensahe sa inyo, Pisces, ngayong mid-month ng September. Tingnan natin yung mga ganap, guys, sa buhay nyo. Shuffle ko to, hanapin ko yung energy ng Pisces. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, Kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan, and magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until September 31, guys. So avail nyo na yan. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga gustong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga Kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me, guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Pisces, kayo ay na-represent ng Queen of Cups sa ating spread, mga Kapiksi. Ito yung combination ng positive and negative energy. Balance lang, mga Kapiksi. May mga negative energies tayo, guys, kasi nakikita natin yung mga stress nyo. Ayan. Maaring na-stress kayo, mga Kapiksi, because you have conflict with another person in your life. Maaring meron kayong pagtatalo, meron kayong pag-aaway ng isang person sa buhay nyo. Pwedeng romantic, pwedeng non-romantic relationship, and nagdudulot yun sa iyo ng matinding stress and emotional pain, mga Kapiksi. Okay? So, pwede kayo mag-cool down muna, guys, no? Kasi sometimes kapag kinausap natin yung person na mainit pa yung issue, mainit pa yung kumbaga problema between the two of you, sometimes yung pakikipag-usap napupunta sa wala, di ba? Sometimes kailangan mo na mag-cool down, ibig sabihin magpalamig muna ng sitwasyon. Kapag kalmado ka na, kapag kalmado na yung person, try mong mag-reach out and pag-usapan nyo yung inyong issue para ma-resolve, mga Kapiksi, kasi daanin natin sa mabuting usapan, no? Wala namang hindi naayos sa mabuting usapan, mga Kapiksi. Wag nating daanin sa galit lahat, no? Actually, walang nare-resolve yung galit. Kapag nakipag-usap kayo at dinaan nyo sa matinding emosyon, baka lalo pa kayong mag-away. So, kailangan kalmado tayo kapag nakipag-usap tayo sa kanila para ma-achieve natin yung peaceful na resolution sa pakikipag-usap sa kanila. Sa mga Kapiksi natin na may mga emotional pain na pinagdadaanan, kasi baka sabihin nyo, Kapiksi, hindi ko siya makausap kasi binlock na niya ako, kasi hindi na kami nagkikita, yun nga, binlock na niya ako, hindi ko na siya makausap. It doesn't matter even if you do it using your imagination, mga Kapiksi. It doesn't have to be face to face or real act of
communication or communicating with a person, you can use the power of your imagination, mga kapiksi. I-visualize mo na kausap mo siya, nagsusorry ka sa kanya, nagsusorry siya sa'yo, nag-uusap kayo ng maayos. It doesn't matter kung imagination or totoong nangyayari. Ang importante is sa inyong imagination, magkaroon ng resolution, pagkakaunawaan para matanggal itong mga negative emotions na to na nagdadala sa iyo ng emotional pain, kapiksi. Alright? On the good news, mga kapiksi, may mga magagandang experience kayo, no, na maaari nyong nakalimutan ko sabihin. Itong mga negative emotions na to or mga pagtatalo nyo, it's because of a discovery, no? Parang meron kayong na-discover na secret na parang hindi maganda. Kaya nagkaroon ng lamat yung inyong relationship nitong specific person na to. Alright? So, on the good note, mga kapiksi, maaaring magkaroon ng second chance, no? Na magkausap kayo nitong person na to. Kumbaga, hindi pa sarado ang pintuan for reconciliation para sa inyo nitong person na to. But at the same time, nakikita natin na maaaring magkaroon ng maayos na communication between you and this person, and parang magkakaroon ng, kumbaga, maghahari ang kapayapaan and pag-ibig sa isa't isa. Magwawagi yung relationship nyo, yung respeto sa isa't isa at saka yung paggalang sa isa't isa. Kaya maaring ma-resolve itong mga issues nyo, mga kapiksi. Angel number 666, guys, i-check nyo yung ibig sabihin yan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. For some of you guys, maaring if meron kayong mga travel plans na plans mga travel na plans, mga pinaplano na travel, maaring mapush yan, mga kapiksi, kasi nakikita natin na parang nagliliwanag na yung budget nyo, no? Kumbaga parang meron na kayong sapat na budget para maituloy yung mga naunsyaming travel nyo sa past. Yung iba sa nyo, guys, parang I'm also sensing na maaring nag-e-explore kayo, naghahanap kayo ng other opportunities, parang greener pasture. Baka naghahanap kayo ng ibang trabaho or ibang mapagkakakitaan na mas malaki yung kitaan. So, ituloy nyo lang yung pag-explore hanggang sa makita nyo talaga kung ano yung para sa inyo, or kung makita nyo yung hinahanap nyo. And yan yung mga magiging solusyon, guys, sa inyong mga financial difficulties, kasi yung iba sa inyo maaring nakaka-experience kayo ng tagtuyot pagdating sa inyong finances. Ibig sabihin ng tagtuyot sa finances, baka medyo kinakapos-kapos ng konti, no, sa kaperahan, mga kapiksi, kaya kayo naghahanap ng ibang source of income. And sa panahon ngayon, guys, okay lang yung magkaroon ng multiple streams of income. Actually, ina-encourage ka natin na magkaroon tayo ng multiple streams of income para sa ating kinabukasan, para madagdagan yung mga kita natin. Syempre, ingat-ingat din kayo dun sa mga scam, kasi uso din yung mga ganong klase ng transaction nowadays, yung mga maraming naloloko, no? Imbis na kumita kayo, lalo pa kayong nalagasan. So, mag-ingat din kayo. But, ito, nakikita natin na follow your intuition, guys. No? Kung magdasal kayo, and then, follow your intuition. Kasi yung mga guides nyo, yung mga gabay nyo, ginagabayan kayo yan through your intuition, mga kapiksi, and hindi kayo mapapahamak. You will be guided towards the right direction para makita mo yung hinahanap mo, para mag-level up yung iyong kabuhayan. Meron ding magko-coach sa'yo, or parang magtuturo, mentor, magbibigay ng guide, counseling, ganyan. Air sign, energy, Aquarius, Gemini, Libra. So, maaari siyang, or pwede rin siyang parang may experience na itong person na to, and kung ano yung na-experience niya, parang itinuturo niya sa'yo or isi-share niya sa'yo na magsisilbing gabay mo naman kung sakaling i-push mo kung ano man yung mga plano mo in terms of financial na aspeto ng buhay mo. Okay? Alright. So, comment down below, Pisces, if naka-resonate kayo sa mga mensahe para sa inyo. Ito yung ating love reading, guys, para sa
September. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.